Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy po sa serye ng ating mga tinatalakay na aralin hinggil sa Ramadan, ito po ang ika-4 na aralin at ang pamagat po nito ay ang Tauhidullah o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang tatalakayin po natin sa pagkakataong ito ay ang Tauhid ar-Rububiyyah o yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Panginoon. Of course, ang isang tao, ang isa sa mahahalagang bagay na kinakailangan niyang pahalagahan sa buwan ng Ramadan ay yung maging tama ang kanyang akida, ang kanyang paniniwala, matibay na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pag-aalinlangan. At ang tauhid, na ang kabaligtaran po nito ay shirk. Alam naman po natin na ang shirk ang pinakamalaking kasalanan. At ang tauhid ang pangunahing turo sa Islam na kinakailangan maging tama at malinaw sa isang taong Muslim kung ano ang kanyang stand tungkol sa tauhid. Kung ano ang kanyang stand tungkol sa tauhid. Ang tauhid po ay nahahati sa tatlo: Tauhid ar-Rububiyyah, Tauhid al-Uluhiyyah, at Tauhid al-Asma was Sifat. Ang Tauhid ar-Rububiyyah, bago po natin talakayin yun, i-define po natin ang Tauhid. Ang Tauhid, ito po ang pagbubukod tanging kay Allah sa lahat ng uri ng pagsamba. Ang ibig sabihin na ang isang tao, sasambahin niya si Allah subhanahu wa ta'ala nang walang halong ibang Diyos maliban sa Kanya. Pagbubukod tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng uri ng pagsamba. At ang pagsamba na ito ay kinakailangan lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ang lumikha sa atin. Siya ang lumikha sa atin. Ngayon, sa tauhid, talakayin ng Tauhidullah, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Tauhid ar-Rububiyyah, ang ibig sabihin ng tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rububiyyah naman ay kinuha mula sa salitang Ar-Rab, o di kaya Rab, ar-Rububiyyah, o di kaya yung pagkapanginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng Rab ay siya yung sinasamba. O di kaya siya yung tinatawag na yung Panginoon. Panginoon na ating kinikilalang lumikha. Siya ang nagtutustos. Siya ang nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan. So ito po ang ibig sabihin ng Rab. Sa isang aya mula sa Suratul Fatiha na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, at alam natin lahat ito, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rab. Ang Rab ng lahat ng nilalang. Ibig sabihin ng Rab, siya yung Panginoon. Diba? Ang lumikha, ang tagapagtustos, ang nagbibigay ng buhay. Kumbaga, ang Tauhid ar-Rububiyyah ay may kinalaman po sa paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Kasi tatalakayin din po natin mamaya insyaallah subhanahu wa ta'ala yung Tauhid al-Uluhiyyah. Ito naman po ay may kinalaman lamang sa pagsamba ng tao sa kanyang Panginoon. Sa pagitan ng kanyang Panginoon at pagitan niya yung Tauhid al-Uluhiyyah. Ang Tauhid ar-Rububiyyah ay ang pagsamba ng isang tao, ang Tauhid ar-Rububiyyah ang pagkilala ng isang tao na si Allah ang Rab, ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang sa isang narration, sa isang hadith, sa isang aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ala lahul khalq wal amr. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba't ang paglikha at ang pangangasiwa ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala? O syempre, ang pangangasiwa na ito na may kinalaman sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat lamang natin na kilalanin at i-attributes kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po marapat sa isang Muslim
na kumilala pa siya ng ibang tagapaglikha bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kumilala pa siya ng ibang tagapangasiwa, tagapagtustos na nagtutustos ng kanyang mga pangangailangan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag po ito ay kanyang ginawang ang pagkilala sa ibang mga nilikha, sa mga bagay na may kinalaman kay Allah sa kanyang kapangyarihan, ito po ay papasok sa shirk at ito po ay napakalaking kasalanan. Ang Tauhid ar-Rububiyyah, ang tauhid o ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon ay pinapaniwalaan po ng mga musyrikun sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hanggang sa panahon natin ngayon, maliliban sa mga iilang mga uri ng nagkiklaim na sila ay nasa tamang relihiyon, sa mga sekularismo at yung mga kapitalismo. So ito silang mga taong ito, ang mga musyrikun sa panahon ni Propeta Muhammad, kumikilala sa Tauhid ar-Rububiyyah. Ang ibig sabihin, pag sinabi mo sa kanila, sino ba ang lumikha ng langit at lupa, sino ba ang nagbibigay ng buhay, sino ba ang bumabawi ng buhay at nangangasiwa ng kalangitan at kalupaan, wala silang ibang sasabihin, kundi ang tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kanilang claim. Ito ang kanilang claim na ang paglikha ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang uri ng tauhid na ito ay hindi sapat. Hindi sapat para mapasok ang isang tao sa pananampalatayang Islam. At kakailanganin niya ang pangalawang uri ng tauhid, ang pangalawang uri ng tauhid na tauhid al-uluhiyya, ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon, para ang isang taong tuluyan siyang makapasok sa pananampalatayang Islam. Kaya uulitin po natin na ang Tauhid ar-Rububiyyah, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Panginoon ay isang bagay na hindi makakapagpapasok sa isang tao sa Islam. Kapag ang isang tao halimbawa siya ay naniwala na siya Allah lamang ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, nagbibigay ng buhay, nagtutustos ng kanyang mga pangangailangan, ibig sabihin Muslim na siya? Hindi. Bagkus kinakailangan niyang maniwala doon sa pangalawang uri ng tauhid. Ano yon? Inshallah, tatalakayin po natin yung tauhid al-uluhiyya na maniwala siya na si Allah lamang ang may karapatan at karapat-dapat sa lahat ng uri ng pagsamba. So malinaw po ito at ulitin po natin na ang ibig sabihin ng Rab, siya yung Panginoon na kinikilala nating tagapaglikha, tagapagtustos, tagapangasiwa, ang nagbibigay ng buhay, ang bumabawi ng buhay, at alam po natin siya yung may dahilan, may sanhi ng pagbibigay ng biyaya sa mga tao. So itong uri ng tauhid na ito ay napakadaling paniwalaan sapagkat wala naman po sa atin sa isang taong nag-aangkin niya siya ay may paniniwala, nasasabihin niya halimbawa, nasasabihin niya ang lumikha ng kalangitan at kalupaan ay yung halimbawa ang kahoy na kanyang sinasamba. O di kaya ang sasabihin niyang lumikha sa kanya ang tao na particular na kanyang ginawang santo na sasambahin niya. Hindi. Sapagkat ang tao, common sense, sasabihin niya sa kanyang sarili na ang lumikha sa atin ay hindi mismo yung mga kanyang nilikha, kundi yung tagapaglikha mismo kay Allah subhanahu tagapaglikha mismo na lumikha ng lahat ng bagay. So hanggang dito na lang inshallah subhanahu wa ta'ala at sana po ay sundan nyo pa, subaybayan nyo pa rin yung mga serye ulit ng ating tatalakayin sa mga aralin mula sa aralin ng buwan ng Ramadan inshallah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat at hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.